Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Abner at welcome po sa aking Day 5 Daily Devotion ni Pastor Russell Oca. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang series ay about intimacy with God. At ang topic po natin ngayong araw, August 1, 2024 ay Be Sensitive to the Spirit of God. At ang scripture po natin ngayong araw, 1 Corinthians 2 verse 10 to 12. 10. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deepest things of God. 11. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them is the same way. No one knows the thoughts of God except the Spirit of God. 12. What he had received is not the Spirit of God, the Word, but the Spirit who is God, who is from God, so that we may understand what God has really given us. Sa Tagalog naman po, 1 Corinto 2 verse 10 to 12. 10. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. 11. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayunpaman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. 12. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Teaching number 1. God imparted Him to us. Sabi dito, si God ay hindi lang tayo basta binigyan ng mga pagpapala, pero ang pinaka-importanteng binigay sa atin ng ating Lord ay yung kanyang sarili. Example dito, yung kunwari, yung mga magulang mo is binibigyan ka lang ng pera, ng mga luho mo, ganyan. Pero, hindi yung quality time na binibigyan niya yung sarili sa'yo, yung mga pagmamahal niya sa'yo. But, with God, binibigay niya yung sarili niya sa atin. Teaching number 2, we have the mind of Christ. Sabi po dito, ang Spirit of Christ is Spirit of Jesus. Ay nasa sa atin na kaya natatawag na we have the mind of Christ. Kaya pag may pinapaisip sa atin yung Santong Espiritu ay need natin sumunod dahil ito yung utos o isip to ng ating Panginoon. Teaching number 3, our deepest intimacy is with God. Sabi po dito na wala tayong relations sa kahit na kanino man na may intimate sa ating Lord, na mas intimate sa ating Lord. Example neto is kung kilala tayo ng mga magulang natin o kaibigan natin o ng sarili paman natin, mas kilala tayo ni Lord. Application number 1, understanding the Bible through the illumination of Spirit. Sabi dito na intindihin natin ang Bible dahil ito po yung written word of God. Pero may iba't ibang authors ang Bible, bagamat isa lang ang ultimate author kundi ang banal na Espiritu na ipapaunawa sa atin ng mabuti ang Bible. And application number 2, talk with God about your innermost thoughts. Sabi dito, nakausapin natin si Lord pag may problema tayo, pag may iniisip tayo na binabagabag tayo o binabalisa tayo, gano'n mga problems. Talk with God about your innermost thoughts. Dahil maintindihan tayo ng ating Panginoon. 3. Application number 3. Pursue intimacy
with God by being sensitive to the voice of Spirit. Sabi dito na makinig tayo sa voice ng ating Panginoon, maging sensitive tayo sa konting boses lang naririnig natin o nauunawaan na natin. Alam natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos para sa atin. Discussion: what is the importance of being sensitive to the voice of the Spirit? Ang importante sa pagiging sensitive natin sa boses ng ating espiritu ay hindi para maunawaan o marinig natin ang payo ni God. Napaka-importante nito dahil kahit di verbal but sa pakiramdam natin ay maliligtas tayo para sa atin din. Para sa atin din ito kung aaralin natin. Ayun lang po. Maraming salamat. God bless.